Hello SSS pensioners, it's me Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sasagutin ko tong comment ni Ma'am Judy. Hi Ma'am. Sabi niya, paano po kung pensioner na? Tapos wala pong nakalagay na beneficiary. Pwedeng maglagay pa or mag-update? Sakali man pong mamatay, tapos wala nga pong beneficiary nakalagay sa SSS. Magpapatuloy pa po ba ang pensyon? At sino ang pwedeng makaklaim? Sana po masagot. Alright, kung pensyonado na po kayo ni SSS, pagdating po sa updating ng beneficiary, may mga pensioner po na pinapayagan pa ni SSS na mag-update ng kanilang beneficiary. May ibang pensioner naman na hindi na pinapayagan ni SSS na mag-update ng beneficiary dahil hindi na kailangan. Number 1, tandaan niyo po na meron po tayong sinusunod na order of beneficiary sa SSS. Nangunguna lagi dyan ang primary beneficiary, ang inyong legal spouse at below 21 years old na anak. Pag wala yan sila, sa pangalawa na po tayo ang inyong secondary beneficiary, magulang mo member. Kapag parehong wala ang primary at secondary, magpuproceed na po tayo sa iyong designated beneficiary. Ito yun kung sino yung nandun sa record mo kay SSS na hindi mo primary at hindi secondary. Malinaw po. Number 2, kapag si SSS pensioner ay wala pa namang 5 years na nagpe-pension kay SSS, pwede pa siyang mag-update ng kanyang beneficiary. Pwede pa siyang mag-update or maglagay ng kanyang designated beneficiary. Dahil kapag si SSS pensioner ay namatay, tapos wala siyang primary or wala siyang secondary, ang kanyang designated beneficiary ay yun ang makakapag-claim ng death claim sa SSS. Ang makiklaim niya ay yung balance doon sa 5 years na natira bilang pagiging pensioner kay SSS. Malinaw ang number 2, ngayon number 3. Kapag si SSS pensioner ay nagpe-pension na siya ng 5 years or more, may mga instances po na hindi na po pinapayagan ni SSS na mag-update pa ng beneficiary si pensioner dahil hindi na kailangan. Katulad ng nakikita naman ni SSS sa iyong records na updated naman ang iyong marital status. No? Married ka naman na kung saan kapag ikaw ay namatay, ang iyong legal spouse, siya ay magpapatuloy ng iyong monthly pension dahil ang iyong legal spouse ay ang iyong primary beneficiary. So, magpe-pension siya monthly bilang isang survivor spouse pensioner. Pero kung nakikita ni SSS na ang i-update mong beneficiary ay magdagdag ka or maglagay ka ng designated beneficiary, yun po may mga instance na hindi na po pumapayag niya si SSS na mag-update ka pa dahil hindi na kailangan. Kapag ikaw kasi ay 5 years nang napensyonado ni SSS or mas mahigit pa, kapag nawala ka, at wala ka ring legal spouse, wala kang primary beneficiary, ang iyong secondary at ang iyong designated beneficiary ay wala namang makiklaim na yan na death claim. No, dahil pasok ka na doon sa 5-year guaranteed period. Malinaw po, kapag nagpe-pension ka ng 5 years or more, ang iyong secondary or designated beneficiary, wala na pong makukuhang death claim yan. Kaya hindi na pumapayag si SSS na mag-update ka pa ng designated mo dahil nonsense na rin naman. Okay, kaya marami pong ganito guys na mga pensyonado na 5 years or mas mahigit sa SSS tapos mag-update ng designated beneficiary. Hindi na po pumapayag pa si SSS. Hindi na po ina-allow dahil nonsense na rin naman. No, pag nagwala ka, yung secondary mo or designated mo, wala namang makukuha ng death claim yan eh. Okay? And ang magkiklaim naman ng iyong funeral claim ay kung sino yung gumastos ng iyong funeral, ng iyong burial. So, makakapag-claim naman yun sa SSS. Death claim, wala na pong makukuha. Alright, SSS pensioners, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.